joy. Let all creation rejoice. Come join a song of praise to our God. He is the Lord. Cry out with joy to the Lord, all you nations. Come before Him singing for joy. Serve the Lord, serve the Lord. Come before Him singing for joy. Sing to the Lord with shouts of joy. Let all creation rejoice. Come join a song of praise to our God. He is the Lord. Sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo, Amen. sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Napakaganda po minsan ng sinabi at turo ni San Basilio. Saint Basil said that every evil is the cause of the sickness of our souls. And yet every virtue is the cause of its health. Bakit tayo nagkakasakit? Bakit tayo nahihirapan at nabibigatan? Maaring dahil may ginawa tayong mali o meron tayong pagkakasala. Huwag na huwag natin sasabihin wala tayong ginawang masama. Dahil tayo ay tao. Pero kung magpapakumbaba tayo at lalapit tayo sa Diyos, tutulungan niya tayo. Yan naman mga kapatid, sa banal na misang ito, minsan pa tayo magpakumbaba sa Kanya. Dahil ang umpisa ng pagpapala ay sa pagbababa ng ating sarili sa harapan ng Diyos. Para maipakita natin na tayo ay nagsisisi, hilingin natin muli ang awa at pagpapatawad ng Diyos. At naway katawan at dugo ni Kristo ang magbigay hindi lang ng lakas, kundi ng kagalingan sa ating mga katawan, ng kabutihan sa ating mga kaluluwa. Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid, na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita, sa gawa at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid, na ako'y ipanalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo na makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, kami yung mga kinupkop ay niloob mong maging mga anak sa liwanag mong kaloob. Huwag mo ipaintulot na sa katiwalian kami ay masangkot. Panatilihin mo kaming nagliliwanag sa iyong katapatang lubos na sumisikat. Sa pamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Pagbasa mula sa aklat ng Henesis. Si Abraham ay 100 taon nang ipanganak si Isaac. Lumaki si Isaac at nang ito'y awatin, naghanda ng malaki si Abraham. Minsan, si Ismael na anak ni Agar ay nakikipaglaro kay Isaac. Nang makita ito ni Sarah, sinabi kay Abraham, "Palayasin mong mag-inang yan, ang anak ng ating alipin ay huwag mong pamamanahan. Si Isaac ang dapat magmana ng lahat."
Labis itong ikinalungkot ni Abraham sapagkat anak din niya si Ismael. Ngunit sinabi ng Diyos kay Abraham, "Huwag kang mabahala tungkol sa mag-ina. Sundin mo na ang gusto ni Sarah, sapagkat kay Isaac magmumula ang lahing sinasabi ko sa iyo. Magkakaanak din ng marami ang anak mong yan kay Agar, at sila'y magiging isang bansa. Yamang anak mo rin si Ismael." Kinaumagahan, ang mag-inay pinaghanda ni Abraham ng baong pagkain at inumin bago sila pinaalis. Isinama ni Agar ang kanyang anak at nagpagalagala siya sa ilang ng Beerseba. Nang maubos ang dalang tubig, iniwan niya ang kanyang anak sa ilalim ng punong kahoy at naupo ng may 100 metro mula sa kinaroroonan ng bata. Wika niya sa sarili, "Di ko matitiis na makitang mamatay ang aking anak." Samantalang nakaupo siyang nag-iisip, umiiyak naman si Ismael. Ito'y narinig ng Diyos at nagsalita mula sa langit ang anghel ng Diyos. "Agar, anong bumabagabag sa iyo? Huwag kang matakot. Narinig ng Diyos ang iyak ng iyong anak. Lapitan mo siya at patahanin. Gagawin kong isang dakilang bansa ang kanyang lipi." Pinagliwanag ng Diyos ang kanyang paningin at nakita niya ang isang balon. Pinuno niya ng tubig ang dalang sisidlan at pinainom ang bata. Hindi pinabayaan ng Diyos si Ismael. Siya'y lumaki sa ilang ng paran at naging mahusay na mangangaso. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Dukhang sa Diyos tumatawag ay kanyang inililigtas. Dukhang sa Diyos tumatawag ay kanyang inililigtas. Tumatawag sa Diyos ang walang pag-asa. Sila'y iniligtas sa hirap at dusa. Anghel yung bantay sa may takot sa Diyos. Sa mga panganib, sila'y kinukupkop. Dukhang sa Diyos tumatawag ay kanyang inililigtas. Matakot sa poon, kayo kanyang bayan, nang makamtan ninyo ang lahat ng bagay. Kahit mga leon ay nagugutom din, sila'y nagkukulang sa hustong pagkain. Ngunit ang sinuman ang poon susundin, sa anumang bagay hindi kukulangin. Dukhang sa Diyos tumatawag ay kanyang inililigtas. Lapit, ako'y dinggin mga kaibigan, at kayo ngayoy aking tuturuan na ang Diyos ay dapat nating katakutan. Ang buhay masaya at mahabang buhay, di ba ninyo gustong inyong maranasan? Dukhang sa Diyos tumatawag ay kanyang inililigtas. Alleluia, 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 alleluia. Magulang nati Diyos Ama, anak ng salita niya, tayong mga aning una. Aleluya, aleluya.
Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Nung panong yun, nang dumating si Jesus sa ibayo sa lupain ng mga Gadenero, sinalubong siya ng 2 lalaking galing sa libingan. Sila'y inaalihan ng mga demonyo at napakabangis. Kaya't walang mangahas dumaan doon. Pagdakay sumigaw sila, "Ano ang pakialam mo sa amin, anak ng Diyos? Naparito ka ba upang pahirapan kami na hindi pa panahon?" Sa di kalayuan ay may malaking kawan ng baboy na kumakain. At namanhik sa kanya ang mga demonyo. "Kung kami palalayasin mo, bayaan mo po kami pumasok sa mga baboy na yon." Sinabi ni Jesus, "Humayo kayo." Kaya't lumabas sila sa 2 lalaki at pumasok sa mga baboy. Ang buong kawan ay biglang sumibad ng takbo tungo sa bangin. Nahulog sa lawa at nalunod. Pagtakbo'y umuwi ng bayan ang mga tagapag-alaga ng kawan at pagdating doon ay pinamalita ang lahat ng bagay, pati ang nangyari sa mga inalihan ng demonyo. Kaya't lumabas ang buong bayan upang salubungin si Jesus. Pagkakita sa kanya, pinamanhik nilang siya'y umalis sa kanilang lupain. Mga kapatid, ang mabuting balita ng ating Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Heso Kristo. Magandang araw po muli sa inyong lahat. Mga kapatid, nakakita na ba kayo ng sinasaniban? Have you ever met someone who seems possessed? Hindi lang naman po sa pelikula ang mga sinasaniban, pati din po sa totoong buhay meron. Di po ba? Baka yung kapitbahay mo, baka yung asawa mo, baka yung kaopisina mo, o baka hindi mo alam, hindi ka aware, ikaw, sinasaniban ka na ng masamang espiritu. Minsan meron po silang nilapit sa akin, isang dalaga, at pinakiusap po ng kanyang mga magulang na i-bless ko dahil sinasaniban daw siya ng masamang espiritu. Pero bago ko po pinasbasan itong dalaga, tinanong ko muna po sa kanya, "Nagkumpisal ka na ba?" Dito ko po nalaman, magsimula po ng bata itong dalaga, hindi pa po siya nangumpisal. Kaya nga po, inupuan ko, binigyan ko ng oras para marinig ko po yung kasalanan para mapatawad itong dalaga. At nung kinakausap ko po itong babae, doon ko nalaman. Una, may kasalanan siya na ginawa na tinatago niya sa kanyang mga magulang. Hindi ko na po sasabihin kung ano yung kasalanan niya dahil meron po tayong seal of confession. Pero grabe po yung kanyang kasalanan. At pangalawa, may nililihim po yung babae sa kanyang mga magulang na nung maliit pa lang siya na bata, siya po ay hinalay ng kanyang tiyuhin. Ito po pala yung isa sa mga gumugulo sa kanyang kaisipan. Hindi po niya masabi-sabi sa kanyang mga magulang. Ito pala yung nakakapossess sa kanya. Ang mga masasamang espiritu, unawain niyo po, hilig nilang nilalapitan yung mga taong sanay sa kasalanan, yung mga taong hindi nagsisisi sa kanilang pagkakamali. Gustong-gusto din po na nilalapitan ng mga demonyo ay yung mga taong may tinatagong sakit sa kanilang mga loob. Kaya mag-ingat po kayo, mga kapatid. Minsan hindi natin mamamalayan ito na tayo din ay inaalihan na ng napakaraming demonyo. Magandang itanong, ano ba ang sumasapi sa akin? Baka meron kang masamang espiritu ng galit, ng hinanakit, ng kataasan ng loob, ng inggit. Baka nawawalan ka ng pag-asa. Sa ating pong ebanghelyo, narinig natin ang kwento tungkol sa 2 lalaking sinapian ng napakaraming masamang espiritu. Pagkatapos pa lang po ng eksena ng malakas na bagyo, dito po nangyari.
itong paglapit ng dalawang lalaki na inalihan ng maraming demonyo. Wala silang kontrol sa kanilang sarili. Sila daw po ay nakatira sa sementeryo at napakabangis nila. Wala pong nagtatangka na ibang tao na dumaan o ang tumulong man sa kanila. Ang dalawang taong ito ay iniwasan, sila'y mag-isa, hirap na hirap at kinalimutan. Pero ito po ang unang milagro na ginawa ng Panginoon. Nilapitan niya ng buong tapang itong dalawang taong iniiwasan ng iba. The first miracle that Jesus did was He became close to these two possessed persons so that Jesus could help them. At yan po ang mabuting balita. Hindi po hinihintay ni Jesus na maging okay itong dalawang taong ito. Hindi sinabi ng ating Panginoon na bumalik na lang kayo pag malinis na kayo. Bumalik na lang kayo sa akin pag maayos na kayo, ha? Hindi. Kung ano yung madumi, magulo na kalagayan nila, yan po ang hinarapan ng ating Panginoon. Kahit na kagaling-galing pa lang niya sa bagyo, binigyan niya ng oras at panahon itong dalawang taong nahihirapan at pinalaya niya itong dalawang tao na napakagulo ng kanilang mga kaluluwa. Para sa ating Panginoon, ang mga nawawala at nagwawala ay mahalaga at kamahal-mahal pa rin. Kaya tandaan niyo po yan mga kapatid. Kahit na sobrang gulo ng buhay mo, nakikita pa rin yan ng Diyos. Hindi niya hahayaan na manatili ka sa iyong lungkot, sa iyong paghihirap. Mahalaga ka pa rin sa Panginoon. Remember that Jesus sees beyond the mess of your life, beyond the chaos of your experience. Para sa mga taong bayan, nakakatakot itong mga sinaniban. Pero para kay Jesus, sila'y mga anak pa rin ng Diyos. Para sa ibang tao, wala na sila nakikitang pag-asa para sa kanila. Pero para kay Jesus, sa ating Panginoon, ligtas pa rin sila. Kaya nga po mga kapatid, kapag feeling mo, sasabog ka na. Dahil punong-puno ka na ng kasalanan, ng galit, ng takot, ng pagdududa, tandaan mo, may awa palagi ang Diyos. Amen? Sumuko ka man o sumuko na ang iba sa iyo. Di ka na nila matulungan, iniwan ka man, hindi ka iiwan ng Diyos hanggat hindi niya maayos ang iyong buhay. Amen? At ito ang ating pasalamatan sa Diyos. Minsan, nakakahiya po tayo mga tao kasi balikan yung ebanghelyo. Bakit ang mga demonyo mas kilala pa nila kung sinong ating Panginoong Hesukristo? The demons knew who Jesus was. They knew He was the Lord. Ang sabi ng mga demonyo, no, nakita nila ang ating Panginoong Hesukristo, anong pakialam mo sa amin, anak ng Diyos? Naparito ka ba para pahirapan kami kahit na hindi pa napapanahon? Isipin niyo yun. Alam nila may panahon para sila ay magdusa. Alam na mga demonyo may panahon ng katapusan nila. Natatakot din pala ang mga demonyo sa kapangyarihan ng Diyos. Mabuti pa ang mga masamang espiritu natatakot na pumunta sa impyerno. Pero napakarami sa atin, hindi po ba? Patuloy sa buhay pagkakasala, nawari bang walang Diyos na nakakakita sa ating mga masamang ginagawa? Hindi ko po makalimutan ang unang anticipated mass ko po dito sa parokya. Pag Sabado po kasi ng gabi, ang aking last mass ay dito sa isang poor community. Dadaan muna po kayo sa gitna ng sementeryo bago niyo po madatnan o mapuntahan yung mga nakatira doon sa parang depressed area. Bawat Sabado po ng gabi ito yung aking minimisahan. Iniwan ko po yung aking sasakyan, malapit po doon sa mga libingan, sa mga nicho, habang ako naman po ay nagmisa doon sa mga tao. Ang kwento po ng aking driver, ng aking sakristan, habang nagmimisa po ako, doon sa likod po ng stage, doon po nagpwesto, nag-session ang mga drug addict. Nagdadala po sila ng kandila,
Meron po silang foil, kompleto po ang kanilang mga dalang substance, drugs. Na-videohan po sila ng aking driver sa Kristan. Nakaupo po yung mga lalaki habang nakasindi yung kandila. Hindi naman po nila pinagdadasal yung mga patay doon, no? Nag-drugs talaga sila. Nagdroga. Pero isipin niyo po yun, no? Naririnig nila ako na nagmimisa. Habang kami ay nagdadasal, wala silang pakialam. Di po ba? Wala silang takot sa Diyos. Nakakapangilabot ang kayang gawin minsan ng ibang tao. Minsan mas grabe pa tayo kaysa sa mga masamang espiritu. Baka nga mapahiya pa si Satanas sa mga pinagagawa natin. Di po ba? Pero may pag-asa pa. Lalaya tayo sa kasalanan. Magiging maayos din ang lahat kung papapasukin natin si Jesus sa ating buhay. Amen? Remember and understand that freedom comes when we let Jesus in our lives. Dami ko pong mga kakilala, tunay na nagbago. Magsimula nung sumama sila sa mga charismatic community. Marami po akong nakilala din. Inamin nila, drug addict sila dati, pero talagang nagbalik sila ng loob sa Diyos dahil sumali sila sa kursilyo. Meron din po tayo mga ibang followers. Nagpakatino dahil narinig nila ang ating misa, dahil araw-araw sila nagsisimba kahit na online. Kung hahayaan natin na mangusap si Jesus sa atin, gagaling tayo at bubuti tayo sa ating buhay. Amen? Kaya nga po mga kapatid, kung nahihirapan ka dahil meron kang libo-libong masamang espiritu o problema sa iyong buhay, iharap mo yan sa Diyos. Papalayain ka ng Panginoon. Kung ramdam mo na sobrang dumi mo na, hindi ka man karapat-dapat sa Kanya, tandaan mo, tatawid ng dagat, ng impyerno ang Panginoon para lang sa iyo. Kung papapasukin mo si Jesus sa iyong buhay, ito ang epekto. Ang pagsisigaw mo ay magiging pagpupuri. Ang paghihirap mo, magiging pagpapala. At ang mga demonyo mo sa buhay ay magiging iyong anghel. Huwag kang mag-alala kapatid. Kahit na wasak o bagsak ang iyong buhay, abot ka pa rin ng grasya, ng pagpapala at ng bendisyon ng Diyos. Yan ang ating pasalamatan at hilingin natin sa banal na misang ito, huwag tayong magsawa na manalangin, lumapit sa Kanya, magtiwala sa Kanya. Amen. Tumayo po tayo. Sa pamagitan ng Ebanghelyo, nagsasalita si Kristo na may walang hanggang kapangyarihan at kumikilos na may kapangyarihang nagpapagaling. Sa pamagitan niya, manalangin tayo na may pananalig. Ating sabihin, Panginoon, dinggin mo kami. Panginoon, dinggin mo kami. Ang simbahan sa pamamagitan ng kanyang mga pastol, naway maging tunay na lingkod ng pagpapagaling at pagkakasundo. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo kami. Ang mga opisyal ng gobyerno, naway hindi madaig ng tukso ng kapangyarihan at kayamanan, bagkus makita nila ang kasamaan ng korupsyon sa pamumuno. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo kami. Ang maruming espiritu na nagkalat sa ating lipunan, naway mabuwag ng kalinisan at paggalang sa dangal ng tao. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo kami. Sa katahimikan po ng ating puso, sabihin natin, buksan natin sa Diyos ang ating mga personal na pangangailangan. Makapangyarihang Ama, dinadala namin sa iyo ang aming mga pangangailangan, ang may pananalig na nagdarasal kami sa iyo, tulong upang makalaya kami sa impluensya ng kasamaan. Hinihiling namin to sa pamagitan ni Kristo, aming Panginoon. Amen.
Manalangin kayo mga kapatid para ang ating mga paghahain ay kalugdan ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, kami iyong pinagpagindapat gumanap sa pagdiriwang ng paghahain na iyong pagliligtas. Pagkaloob mo ang aming paglilingkod sa iyo ay gawing kalugod-lugod na mga alay na ito sa pamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Itaas sa Diyos sa inyong mga puso at diwa. Nakataas na sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay nga marapat ikaw ang aming pasalamatan. Kinalugod mong likhain ang sanlibutan na iyong pinagbabago at dinarangal sa pamagitan ng iyong anak na kinalulugdan. Kaya't utang na loob ng iyong mga tinatangi at ang mga banal na kapiling mo lagi ay iyong paggiliw at pagkakandili. Kaya kaisa na manghel, nagsisiawit ng papuri sa iyo, nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga hukbo. Napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo. Hosana sa kaitasan, pinagpalang na paninito sa ngalan ng Panginoon. Hosana sa kaitasan, Hosana sa kaitasan. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito, upang para sa amin, maging katawan at dugo ng aming Panginoong Jesucristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kanya, pinaghati-hati niya iyon, inabot sa kanya malagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo." Gayon din naman na matapos ang hapunan, hinawakan niyang kalis. Muli kanyang pinasalamatan. Inabot niya ang kalis sa kanyang malagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Itong kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggan tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat, sa ipagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin." Ang misteryo ng pananampalataya. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay muling pagkabuhay ng iyong anak.
Kaya tinialay namin sa iyong tinapay nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami yung minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Sinasamo namin kami magsalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Amalingapin mong iyong simbahan, laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig. Kaisa ni Leon, ang aming Santo Papa, si Florentino, aming Arsobispo, at ang Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang aming mga kapatid na nahimlay may pag-asang sila'y muling mabubuhay. Gayon din naman lahat ng mga pumanaw. Kawan mo't sila't patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kawan mo't pagindapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa na mahal na Birhen Maria, Ina ng Diyos. Kaisa ni San Jose, ang kanyang malwalhating esposo. Kaisa na mga apostol, lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig na kalugod-lugod sa iyo. May pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamagitan ng iyong anak aming Panginoong Heso Kristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Ama, makapangyarihan, kasama na Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen, Amen, Amen. Sa nakakagaling na utos sa turo ni Jesus sa Panginoon natin na Diyos, ipahayag natin ang lakas loob. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw. At patawarin mo kami sa aming mga sala para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kami ipahintulot sa tukso, at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin kami adya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan, ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinanabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Heso Kristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Heso Kristo, sinabi mo sa mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan binibigay ko sa inyo. Tungayan mo ang aming pananampalataya, huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa, ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumaiyo rin. Magbigayan po tayo ng kapayapaan sa bawat isa. Peace with you po, kapayapaan po sa inyong lahat.
Mga kapatid, naririto ang ating Panginoong Yesukristo, ang Kordero ng Diyos. Siya nag-aalis sa mga kasalanan ng sanlibutan. Mapalad tayong lumalapit sa piging ng Kordero. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Alam mong pagkatao ko, wala akong matatago. Alam mong aking isipan, alam mo ang lahat ng ginagawa ko, O Diyos. Gabayan mo ko, Diyos, sa buhay na ito. Ilapit mo ako sa pagmamahal mo. Dalhin mo ko, Panginoon, sa kalangitan. Buhay kasama mo. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, buhayin nawa kami ng aming inihain at pinagsaluhan, upang kami pinagbuklod sa pag-ibig mo kailanman, at magkaroon ng bungang laging naming maialay. Sa pamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Ano ang nagpoposes sa iyo? Magandang pagnilayan, magandang pag-isipan. Ano ang masamang espiritu na gumugulo sa iyong isip at puso? Huwag kang matakot, sabihin mo sa Diyos. Ang pinaka nakakatakot na yung pag nakaibigan natin ang demonyo at masamang espiritu sa ating buhay. Dahil ibig sabihin, mas gusto pa nating mabuhay sa dilim kesa sa mabuhay na kasama ang Diyos sa liwanag. Ang pinaka nakakatakot na eksena sa ating narinig sa Ebanghelyo ay hindi man yung dalawang taong inarihan na mga masamang espiritu, kung hindi yung mga ibang taong bayan na pinapaalis si Jesus. Ang ating Panginoon na ang tumulong, ang ating Panginoon pang pinapaalis nila. There is no blessing without God. Amen? There is no grace without Jesus. There is no life without the Lord. Kaya magandang dasal po sa araw na ito ay yung dasal ni Padre Pio. Say, stay with me, Lord. Stay with me, Lord. Ano man ang paghihirap mo, ano man gumugulo sa iyong isip at puso, paulit-ulit na sabihin mo, manatili ka, Panginoon, sa buhay ko. At makikita mo, lalaya ka sa anumang mga pagsubok o anumang mga masamang espiritu na nagpapahirap sa iyo. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. At kayo'y basbasan ng Diyos, makapangyarihan sa lahat, sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Amen. Ang ating misa ay natapos na. Pumayo kayo sa kapayapaan ni Kristo. Salamat sa Diyos.